Yung nag-a-assess kung magkano ang halaga, ano yung expertise niya, qualification niya para siya ay may tawag na appraiser ninyo? May training po yan, Mr. Chair. They will not be required to handle a branch. Kasi we work on... No, sa appraisal, ano natin, halimbawa sa gold, binabase ba nila yung appraised value sa amount ng sa market, sa the gold market price, ng yes, sir. gold? Yes, sir. Yun yung... Batsang-batsang lang. Kasi No. merong branch na mataas ang appraise, tapos dadalhin mo yung sa ibang branch, pareho halimbawa si Buana, biglang bababa. So hindi makaparehas-parehas. Actually, sir, baliktad ngayon, pataasan na appraisal value ngayon, sir. Kasi Oo, the other way around. Pupunta ka sa isang branch, mababa. mababa din. Sa And kabila then, pataas. punta ka sa isa pang branch, another Cebuano or same Sanlaan, mas mataas. So, what I'm trying to say here is, hindi The nagkakaparehas. formula, yes, sir. May konting flexibility, sir. For us, it's part value of the jewelry, part parang kumbaga credit standing nung owner, nung borrower. So inimbestigahan nyo muna. Yes, So parang may sinisiyay KYC nyo yan, sir. If they're a frequent customer na nagdadala. Kung snatcher, mas mababa. Ay, sir, definitely none. Kapag sasabihin ko sa'yo, determine. sasabihin ko sa'yo mamaya. Oh, sir, I know. We heard of instances. Buwan ng mga snatcher yung Sanlaan. I'm not pointing at you, ano? Pero Yes, sir. Yes, mamaya, sir. sa- We are aware. We are Alam aware. niya, di ba? So, okay. So, huwag niyo nabutasan yung mga, ano, Definitely, sir, ingit sa it's not a pagkaskas. policy, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ngayon, nilagay niyo na yung alahas sa cellophane. Kunya, nag-fill up na ng form. And then, binigay niyo ng pera. Wala tayong problema doon. Pagtutubos, ano nangyari? Pagtubos, sir, kukunin sa vault yung Exactly. jewelry, Okay. and then the borrower will be given the opportunity to examine the jewelry and check nga. Usually Okay. doon nanggagaling yung complaint, sir, pagtutubusin na. Exactly. Bakit may nangyari dito sa ano? Correct. And may standard operating procedure po kami, sir. May Right. reporting yan. In fact, Sabi mo, exactly. sorry, sir. Sorry. Okay, point by point. So, kukunin sa vault, Gold. and then, Represent sa... pagkakagaling sa vault, from the vault, directly pupunta din sa customer, Yes, sir. Diretso po. examine niyo po. Yes po. Okay? And then dapat yon branch personnel tsaka yung borrower po titingnan and Examine nga. examine. And sasabihin na kung may reklamo ka ba o wala. So, okay na. Pag walang reklamo, Pag wala reklamo, sir, alis na. alis na. Pagkatapos May mga bayad, bumabalik po dyan. bumabalik. I'll tell you, may missing ka doon. Dapat, nung magsanla siya, tinimbang sa harap niya, di ba? Nakita niya kung ilang gramo. O bakit pag binalik, wala na palang timbangan? Walang timbangan, sir. No, it's part, sorry. I missed that. Pero No, it's been a practice. We've tried that. Pag tubos, nagsana kami, nagpasana ako. Practice ng karamihan sa inyo, ititimbang yung alahas, gold man yung kwintas, sing-sing, bracelet, titimbangin sa harap, papakita, o yan, ilang gramo yan, mag-compute, o yan, okay ka ba o hindi, magtawaran. And then after, matapos kiskisin of course, pagkatapos bayaran, lagay sa bolt, lagay sa cellophane bolt. Pagbalik, hindi na ititimbang sa harap ng manananla. Hindi na. I can report Kaya doon nagkakaroon yung reklamo na binabawasan, pinuputulan, iba na yung quality, sir. Yes. iba ng quality o dili kaya natatanggalan na ng isang gramo, especially kung malaki ang alahas, mahaba yung kwintas. See? I can report this, sir, to the branch services. Well, not for only, hindi lang investigation. ikaw, hindi lang kayo. Yes, sir. Maraming mga alahas na gano'n ang ginagawa. Pag tubos na, wala na. Hindi na hinaharap yung timbangan sa nagsasanla. Kung minsan nililito pa yung timbangan, kinakausap, ganito ganon. Dapat, kung ano yung ginawa sa pagsanla, pinakita yung pagtimbang, paglagay sa cellophane and all, pagtubos, ipakita rin ulit. Ito yung timbangan ha. And then, ipakita yung same na. O yung, nandiyan sa papel mo, ito yung timbang. Nung sinala mo, ngayon, ito pa yung timbang. Ang sunod na sagot ka ngayon, sino nag-calibrate ng timbangan ng sanlaan? Is that supposed to be
SEC, DTI, or PSP? Kasi pwedeng dayain, kung sa palengke nga, dinadaya, di ba? Palagi nakakahuli dyan yung DILG, yung DTI, palagi nakakahuli na yung timbangan dyan sa palengke, mga palengke, dinadaya. Sa sanlaan, pwedeng dayain yung timbangan. Sinong nag-inspect ng mga timbangan sa mga sanlaan? Is that BSP? Sino? Si Buana, okay na lang bahala dyan. Mr. Chair, it would be, as far as I know, it's internal quality control. But if I may share, Teka muna, so internal lang. So walang government regulatory body na nag-ensure na yung timbangan ay sumusunod doon sa standard na kailangan tama at working at hindi nalulugi yung mga customer. we have to check, sir. But to be fair to the BSP, Mr. Chair, we have regular audits and even I suppose No, I know regular branch visits. anong branch visit, pero sinong merong responsibility dapat na sinisiguro na yung, kasi dito sa timbangan nagkakatalo nakita ko na yung problema yung reklamo na kulang sa kulang na sa timba yung kanilang alahas o naputulan na etc. Sino dapat? BSP o ano ba dapat yan? SEC, no? Okay, DTI? BIR? Sino dapat? So we have to come up. Kaya nga we're talking about ito siguro in native legislation. Dapat magkaroon tayo ng isang government agency na masiguro na tulad ng ginagawa ng DTI sa mga timbangan sa palengke, meron din dapat taga-check sa mga timbangan ng mga pawn shop to make sure na yung timbangan na yun tama at hindi nandalaya. Sa palengke nga ginagawa natin, yan pa kaya alahas. That's fair, Mr. Chair. Diba? Now, hindi naman kayong guilty nito si Buana, pero BSP, marami sa mga pawn shop na pinapayagan magsanla, cellphone, alahas, nang walang ID. Kasama ba sila? Hindi, ibang pawn shop. Okay. Sa inyo mahigpit nga. Pero, again, BSP siguro to. Sabihin nyo sa mga colleagues nyo na dapat may mga penalized na yan. In fact, I tried this before. Meron pa akong show many years ago. Nagsanda yung mga staff ko ng alahas, left and right. Tinanggap, walang ID. Siyempre, nagpapalusot, tatanungin, may ID ka? Wala po, inaiwan ko Tapos yung itsura, ay mukhang snatcher to, hindi natutubusin. O sige, halika na rito, ito yung amount. Dapat maigpit din. That should be the job of the BSP. Wala sa inyo ditong tungkol sa ano. Anong department ba yung sa Sir, sanlaan? not again specific to pawn shop, but with respect to the transactions with supervised institution, if they open an account, there's what we call the due diligence part on the part of the bank, and one of the requirements, basic requirement, is to Ano, so request the- for an ID. Yeah, for an ID. Yes. So, but there are some, except si Buana, base sa mga ginawa ng mga testing ng mga tao ko, si Buana, okay kayo doon. Yung mga iba, hindi na kailangan ng ID. Ang ginagawa, kinikilatis lang. Pag nakita, ay, mukhang hindi na ito tutubusin. Wala na, tanggap ng tanggap. Na hindi dapat kasi yung sanlaan, whether you believe me or not, hindi naman sa lahat, yan po yung source of income ng mga snatcher. Matapos na makapag-snatch, takbo sa sanlaan, pinakamabilis. At may mga suki-suki sila dyan. Sa Cebuana, mahigpit pala. O di, Cebuana, hindi kaya takbo ng mga snatcher. However, it remains a fact na pati hindi kayo naninimbang, hindi nyo tinitimbang yung alahas pag withdraw na sa inyo. Diyan pwede mandaya. Hindi kayo as an institution, siguro yung mga tao ninyo dyan. Diba? Kulang sa timbang. At saka dapat, yung timbangan ninyo, may nagka-calibrate. Kung sinabi ko, kung yung DTI nga chinecheck ang timbangan ng mga gulay sa palengke, yung mga timbangan ng mga isda sa palengke at kinukumpiska at kinakasuhan pa yung mga nagtitinda ng isda sa palengke. Bakit wala nag-check ng timbangan ng mga alahas? So kung sinabi yan, 5 grams lang ito, kahit na 10 grams pa yan, walang magawa. Kasi na-adjust na, walang magawa itong mga customer, tanggap na lang. Yun diba? So siguro
Cellphone, tumatanggap kayo. Yes, sir. As far as I know, tumatanggap din po kami. Ang pinakamadaling cellphone, computer, yan ang madaling nakawin ng mga kawatan, ng mga adik. Cellphone, tapos takbo agad. So paano patakalan nyo? Kunyari, may dumating sa inyo, may iPhone 15 o iPhone 16 sa sanla sa inyo. Sir, may code yung phone, sir, IMEI kung tawagin yata. So we have a way of checking if Buksan niya. yes, we're asking for proof na either they purchased it or other proof na they own it. Kung wala yun, sir, hindi Okay. masasanla sa amin. So ID, of course, and then dapat mas mahigpit sa cellphone. So ID, kasi yung usong iniista cellphone eh. And then after ID, they have to show proof habang maaari kung meron pa sa kanila yung receipt na Resibo. pagbili nila. Yes, sir. Yes, In the absence of that receipt, dapat kaya nila may open yes, sir. kung may code. Yes, sir. They Pag have to show that they own it, sir. they own it. Pero may mga sanla na hindi ata. We are aware as well, Your Honor. And in instances na nangyari sa amin yun, we did discipline our employees. Robust din, sir, yung namin CCTV system all over the branches. Naka-centralize yun sa office namin sa Makati. So we can monitor real time yung nangyayari sa branches. So madaling i-retrieve yung yung CCTV footages if there's anything na if it can be used as evidence dun sa nangyayari between the branch personnel and the owner. Magkano ho ba ngayon yung interest rate ang allowed BSP para sa mga sanlaan? Again, sir, based on the limits that a while ago given, I think that's up to 15%, but only up to 10 below. 10,000 pesos. 10,000 pesos below. Up to Beyond that, 50%. Your Honor, the only limit is 3% for credit cards. But For pawn shop. that would include the pawn shop with respect to the no, sir. That's only applicable to financing and finance companies. For pawn shop, there's none because it could be based on competition. So that's Okay. based on what Sa inyo, Your Honor. ilang percent kayo, Attorney Punzalan? This is published, Mr. Chair, sa website namin. I think we're at 4%. 4%, Maturity at 4 there an months. 4 months? 4 months. Magkano amount na maximum or minimum or starting amount? Depending on the appraised value po. So, may loanable amount kami base sa appraised value. It could go as high as 85% of the loanable of the appraised value. So, if the jewelry is appraised, for example, at 10,000 value, you can loan 8,500. And then it improves, Mr. Chair, depending nga dun sa credit standing mo. If you're a repeat customer, it can be as high as 90 to 95 of the appraised value loanable amount. Okay. Curious lang ako, ano ginagawa nyo sa mga alahas na hindi na tutubos, yung narimata na? So after the 4th month, Mr. Chair, I think we give a 30-day grace period, and then pursuant to law naman, we can forfeit the jewelry na. Hindi, ano ang ginagawa nyo doon? Nireremata. Remata and then Mr. binibenta Chair. nyo? Binibenta. Yes, yes, sir. Okay. Andito ba yung AMLAC? Okay, AMLAC and BSP. Data showed 782,399 suspicious transaction reports worth 22.6 billion were filed between 2017 and 2020. As a requirement for the issuance by the BSP of the authority to operate, applicants are required to attend a briefing on pawn shop regulations and seminars on the Anti-Money Laundering Act. However, pawn shops reported the biggest jump in suspicious transactions report to 151,648 in 2020 from only 542 in 2017. Is this accurate? On that, sir. So we're talking about ano rito money laundering. So
That's the data. Dadating na po itong data. There's no money laundering for suspicious transactions on Suspicious transactions. transaction lang. Suspicious transaction reported as of 2020. Siguro it's about time na you guys have to monitor also activities Yes, sir. dyan sa We mga pawn monitor, shop sir. na We maaaring file- if there is a complaint, there's an underlying predicate crime. Underlying us, we investigate, sir. so pwede ba kayong gumawa ng guidelines o mga policies na pag ito ang dapat ginagawa ng mga pawn shop para iwas sila na mapasok sa AMLAC, and then magsiseminar sa kanila. Nagsiseminar ba sa inyo? Requirement yun, sir, para makapag-register sa AMLAC. Is it seminar. it's a must? Only One time. I may, every 2 years, sir, nag-update sila. Kayo ba nagseminar sa AMLAC? Yes, Mr. Chair, we have a devoted anti-money laundering unit, Mr. Chair. And then we have an enterprise-wide training on anti-money laundering. Regular po yun. Ayan Ryan France Pawn Shop. Hindi naman kilala ito. Malit na pawn shop to, location sa Cruz, Manila. Nagsanla ng hikaw yung isa kong staff. Tinanggap, walang ID. Ayan, which is bawal to BSP, di ba? It's a big no-no. And they were allowed to do so. Now, isa pang topic na lang, last. Meron akong mga complaints na tanggap, and then nakita ko rin ito sa YouTube, yung ilang mga site na kung saan yung sa micro savings from the pawn shop going to GCash. Kaya nga gusto kong masagot ito ng GCash. In fact, 4 months ago, nagkaroon ng napakaraming mga complainant na nawawala yung kanilang pera. So nakita ko ang problema hindi sa pawn shop talaga, kundi sa GCash. But GCash sometimes are saying, tingnan nyo yung pawn shop, muna kami. So ano yung natin dito? Sino ba dapat sagot dito? DTI or SEC? Walang SEC. Sir, GCash po is under BSP. GCash o BSP. Sikat ang BSP rito. Oh my God. And it's okay, sir. It's okay. Basically, sir, the GCash, or what we consider as EMI, or the electronic money issuers, are being supervised by another sector. That's not they're not equated to banks and that we supervise. So I cannot. I beg your indulgence, Your Honor. I cannot answer on the supervision of the GCash because that's being another unit. supervised by another unit. Okay, so next time, COMSEC, invite natin yung unit na may kinalaman sa GCash, tawag nito, may hold sa GCash. And then, unless kung and then yung GCash papuntahin dito sa next hearing. Okay, isampina natin yung GCash. So kayo, hindi nang bubutas ha. Huwag niyo nang butasin yung mga alas ha. Saka huwag na kayong kiss-kiss dahan-dahan. Saka sundin niyo sir ha, yung sa harap nung nagtutubos, itimbang ulit yung alahas. We will remind our branch Yes. services, sir. Yun. Thank you for the reminders. And then, kayo na siguro on your own, every now and then, para sa pangalan nyo rin ito, to protect your name. Diba? Tagal na kayo sa business. I know, gusto nyo mapaganda lang ang pangalan nyo. Pakita nyo na, ito, certificate na nakalibrate itong namin, timbangan. Tapos pakita yung certificate ng appraisal nyo kung saan nag-aral. Paganda yun, pogi yun, pang-attract. We will consider those suggestions. Okay, Mr. sige. Chair. Notices and invitations for the next succeeding meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you po, ladies and gentlemen.